Ja. Ako naman si Pat. Tatlong bagay lang ang kailangan mong tandaan sa tutorial na ito. As in three. Three factors that affect exposure. At ano yun? ISO Aperture. and shutter speed. Tandaan nyo yun! Part ng ISO sa vintage camera. At dahil ganun, palaging huling ina-adjust ang ISO. Pag mataas ang ISO, mas maliwanag. Pero grainy yung picture. Kaya okay nang iset mo yung ISO sa 100. So di ako pwede gumamit ng mataas na ISO value? Pwede naman. Pero gagamitin mo lang yun for low lighting conditions. Eh, ano plano mo? Magpagabi para makakuha ng cityscape photos? Pwede rin. Isipin na lang natin gabi na. Tingnan mo to. Uy, Bat! Anong ginagawa mo? Tinatry ko makakuha ng perfect picture ng tumatakbong kotse, hindi ko magawa. Sisiw lang yan. I-adjust mo lang yung shutter speed. Ganito yan, oh. Mag-English naman tayo. So, shutter speed is the rate of time that you allow light to get to the photographic medium. For example, yung film o yung sensor. Mas mabagal yung shutter speed, mas maliwanag. Kaya kung gusto mo ng perfect picture ng kotseng dumaraan, dapat mataas yung value ng shutter speed. Ganito, oh. Tingnan mo to, ah. May dumaan ba? Yan! Join force kami ngayon sa pag-explain ng aperture. F-stop ang isa pang tawag sa aperture. Nag-work ang aperture na parang eyeball. Para specific, iris ng mata. Madilim, malaki ang iris ng mata. Katulad na lang ng mata ni Jack. Pero pag mas maliwanag naman, lumiliit ito kagaya ng mata ni Pat. In other words, aperture ang nagko-control sa amount of light na nagtatouch sa film or sensor. May kinalaman din ang aperture sa depth of field. Ano yon? Depth of field refers to the area where the object is in focus. If the f-stop decreases, the depth of field is shallow and vice versa. Tingnan mo na lang to. Wala naman talaga yan sa ganda ng camera mo. Gamitin mo lang ang sense of aesthetics ng mata mo. Huwag kang matakot paglaruan ng tatlo. Sa pag-e-eksperimento ka talaga matututo. Ako si Ja. Ako naman si Pat. At ito ang Photography 101.